Mga kababayan, pakinggan po natin ang pinagsasabi ng DDS na ito dahil para po sa akin ay tila nanghihikayat siya. Hinahanap niya ang mga dilawan at mga kakamping at tila gusto na samahan silang mga DDS ng mga dilawan at ng mga kakamping na bumatikos at siguro gusto na sumama sa kanila para baluhurain ang ating gobyerno at ang Pangulo. Yun naman po ang aking pagkakaunawa sa sinabi niya. So pakinggan po natin ang mga pinagsasabi nito dahil para po sa akin ay parang wala sa katinoan ang mga sinabi niya. Pakinggan natin at ating pong sagutin. Ito na po. Yun, headed by tambalos-los. Pirti na nilang pangungurap, pirti na nilang pangbubulsa ngayon dahil gagamitin nila yan para protektaran ang kanilang sarili. Gagamitin nila yan para hindi sila ma-impeach. Gagamitin nila yan para manatili sa kanilang posisyon. But as long as DDS vlogger, nandito kami para lumaban. Hindi kami titigil. Pinatahimik na nila kami. Marami na mga DDS vlogger dito na pinatahimik na nito mga crocodile na to, itong mga buhaya na to. Pero hindi kami mananahimik. Mas lalo kaming gaganahan, mas lalo kaming mag-double time sa pang-criticize ng gobyernong ito dahil mali na, hindi na tama. Wala nang pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Okay? Wala na. Wala na. Diba? Saan na si Lenin nyo na tinagurian yung inang bayan? Bakit tahimik ngayon? Diba? Wala na rin. Tahimik. Ang mga dilawan dyan, mga pinklawan, ganun pa rin. Pumanig kayo sa ni BBM ngiwi. Bakit na nahimik kayo ngayon? What's wrong? Ha? Tanong. Sagutin nyo nga. What's wrong? Bakit ang mga dilawan, mga rappler, mga ano dyan, tahimik, mga pinklawan, tahimik sila ngayon. Di ba? Di ba tayo noon ang nagbabangayan dahil pinoprotektaran namin si BBM during the campaign period, during rally. Di ba? Sinusuportaran namin si BBM, tayo ang nagbabangayan noon. Pero bakit ngayon na dapat tayo magkakaisa, magtulong-tulungan, bakit panig kayo ngayon? Totoo ba ang 400 million na budget para suhulan kayo? Yes. Yeah. Ay, nako. Nakakaawa ang ating inang bayan. But in the other side story, may good news pa rin. Dahil mayroon mga taong kagaya namin na patuloy lumalaban sa kabutihan. May mga ganitong tao na matapang maghayag regardless kung magurgor kami one day. Kung hindi nyo na makikita si Haring Ungas, that means isa lang ang pwedeng sisihin at pwede kong balikan. Itong Bangag administration. Kahit magurgor ako, ang kaluluwa ko, hindi ko patutulugin ang buong tao sa Malacanang. Hindi ko kayo patutulugin. And I have this power. Di ba? Gaya na sinasabi ko sa inyo, minsan akong binalik sa lupa. Galing na ako doon. So why do I afraid to come back again? Di ba? And one thing for sure, hindi ko patatahimikin ang Malacanang. Magmulto ako doon. Hindi ko patutulugin hanggang magsitakbuhan yung mga yon, hanggang magbigti sila dyan sa Malacanang. No? Yun. I have to ask my Lord Jesus, ibalik mo ako sa lupa para magmulto. Para patahimik, para matakot sila sa sarili nilang konsensya. Yung magbigti sila sa sarili nilang konsensya. Doon ako, magmulto ako sa Malacanang. Hindi ko patutulugin si Bangag, si babaeng ahas, si Tambaloslos, si Saldico, si Manuela Raula, si Stella Kimbo, si Franz Castro, si Risa Hontiveros, at sino pa dyan mga kongresista na mga Bangag. And I know I have this power to go back on earth para gawin yan. Tamawa na naman kayo. Diba? Mo na. So, anyway, yun ang sinasabi ko. Ini-interrupt na naman nila ang live ko. No? So, bakit kasi idaan nyo dito? Bakit ipatawag nyo lang ako sa kongreso?
para gawin ko ang gusto ko. Ha? Gawin ko talaga ang gusto ko na yan. Manumbag na mga kongresistang komunista. Hurot din tanang kusog ba? Kaliwiti ra ba dyan ko? Aglupad na ko, naon ako si Manuela. Tapos gundahan din sa papangig. Sunod na po si Padua. Pug! Papangig, diripod. Tiaw ba? Diba? I will do that! Try to patawag niyo ko sa kongreso. Para makita ng taong bayan na may katapat sila. Diba? Ganyan dapat ang ginawa ng mga na-inquest dyan. Kasi wala ka mang karapatan magpaliwanag. Yes man lang ang gusto nilang isagot sa'yo. So it is better to kick them, to punch them, and knock out. Sus ko ninyo. How I wish. Gusto ko talaga makasuntok ng mga komunistang kongresista. Gusto kong makasuntok ng mga buayang kongresista, mga tiguang narabana. Basig madritso sa sementeryo. And I have this privilege. Kung magkaso-kaso, exempted na naman si Haring Ungas. So, ito lang masasabi ko sa iyo, kuya. Ang malas nyo, dahil kahit ano pang sabihin nyo dyan sa mga kakamping at saka sa mga dilawan, hindi po kami sasama sa inyo. Ang malas nyo dahil kayo lang, no, ang gumagawa ng ginagawa nyo ngayon. Never kakampi, susuporta ang mga kakamping, ang mga dilawan sa inyo, sa kubol nyong mga DDS, no? Uulitin ko, masaktan man kayo mga DDS, pero ang mga kakamping, ang mga dilawan ay hindi sasama sa inyo. Hindi kakampi sa inyo, hindi magwewelga kasama kayo, at hindi susuporta sa mga sinusuportahan nyo at ang mga pinaglalaban nyo na pampolitiko nyo lamang or pansariling interes, hindi para sa bayan. Wala sa hulog yung mga pinasasabi mo. Para sa akin, maling-mali. Unang-unang sabi mo, sa pagkakaalala ko, pinatatahimik kayong mga DDS. Sa pagkakaunawa ko, sinabi mo na hindi kayo titigil kahit pinapatahimik kayo. Sino nagpapatahimik sa inyo? Regular nga kayong nagrarally. Ang sabi nyo pa nga, ang bagong EDSA ay ang Davao City. Walang pumipigil sa rally nyo. Ang problema, wala nang halos pumupunta sa rally nyo. Hindi nga kayo makagawa ng EDSA, people power. So, anong pinagsasabi mo na hindi kayo titigil? Eh di huwag kayong tumigil. Hindi naman kayo pinapatigil ng gobyerno, ng Pangulo, ng mga pulis. Patuloy naman kayo sa pagrarally nyo. So, wag kang magsalita as if parang biktima kayo or parang ginigipit kayo. Mali yan. No? Ang mga tao, ang mga Pilipino ay matatalino at nauunawaan na hindi tama yung sinasabi mo. Ang sabi pa niya, nasaan na daw si Atty. Leni Robredo? Bakit tahimik na raw? Bakit daw tila kumakampi na, no? Ito lang masasabi ko sa inyo. Pagkatapos nyong bastusin, balahurain, pagbintangan ng kung ano-anong kasinungalingan, magpakalat ng fake news laban kay Atty. Leni Robredo, pagkatapos nyong gayahin ang mga amo nyo, mga idolo nyo na sinusuportahan nyo, na bastusin at gawa ng kung ano-anong paninira sa Atty. Leni Robredo, ngayon hinahanap nyo at tila ba gusto nyo na makisama sa inyo at magsalita, kampi sa inyo? Ano kayo, sinuswerte? Uulitin ko, hindi kami sasama sa inyo, kaming mga kakamping, lalong-lalo na sa Atty. Leni Robredo. At wala kang karapatan na questionan ang kanyang pananahimik dahil mas uunahin niyang magpakabisi sa pagpapagawa ng mga dormitoryo at classroom at pagpo-provide ng livelihood program sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, kesa sumama sa ginagawa niyong walang saysay, walang kwenta, hindi nakakatulong sa bansa. Anong karapatan nyo na hanapin na pagsalitain sa Atty. Leni Robredo pagkatapos nyong bastusin at gawa ng kung ano-anong kasinungalingan para masira? Anong karapatan nyo? Kung inilayo na ni Atty. Leni Robredo ang sarili niya sa politika, wala kayong karapatan na manawagan sa kanya or pilitin siya na magsalita dahil unang-una kayong mga DDS ang nambastos sa kanya at nagkalat ng mga kasinungalingan. Tapos, sinasabi pa niya na pumanig na daw mga dilawan at mga kakamping sa Pangulo, sa gobyerno. Eh, anong gusto nyo?
Kumampi kami sa inyo. Uulitin ko yung tanong, anong gusto nyo? Kumampi kami sa inyo. Sino ba ang mga kinakampihan nyo at sinusuportahan nyo? Pag hindi na disbar, gumawa ng illegal, nalilink ang pangalan sa mga drug lord, nalilink ang pangalan sa mga illegal na pogo, tumatakas, nagtatago, nalilink ang pangalan sa mga nang-abuso ng mga batang babae, sa smuggling, sa money laundering, sa human trafficking, tapos sasabihin mo kumampi na kami sa gobyerno. Sa totoo lang, kumakampi kami sa magagandang ginagawa ng gobyerno ng Pangulo dahil ito'y para sa Pilipinas, sa mga Pilipino. So ang malas mo, matino kaming mga kakamping at mga dilawan, matino kaming mag-isip, hindi kami kakampi sa inyo. Dahil unang-una, yung mga sinusuportahan nyo, yung mga pinagtatanggol nyo, ay puro problematic. Puro problema ang dala sa bansa natin. Hindi mo ba napapansin, pinapatawag sa Kongreso, pinapatawag sa Senado, para magpaliwanag, umiiwas sa mga tanong, tumatakas, nagtatago sa batas, hinaharangan ng mga pulis. Okay ka lang ba? Gusto mo na sumama kami sa inyo at kumampi sa inyo? Ano ka? Ano kayo, sinusuwerte? Matino kaming mag-isip, hindi kami kakampi sa mga kabulastugan. Ang lakas naman ng apog mong sabihin nagpapabayad kaming mga kakamping. 400 million? Saan mo naman nakuha yan? Gawa-gawa kayo ng kwento para lamang manira ng ibang tao, ng ibang grupo. Sana wag po kayong maniwala mga kababayan, hindi po totoo ang pinagsasabi nito na binabayaran kami ng 400 million pesos. Hanggang ganyan na lang kayo, mang-insulto at gumawa ng kasinungalingan para manira ng iba. Tapos, tila pinapahiwatig niya na kung magurgur daw siya sa pagsasalita niya, ang sisisihin lamang daw ay si PBBM. Abay ayos, no? Nagmamind condition na siya ng kanyang mga followers na kung may mangyari sa kanya, si PBBM ang sisisihin. E paano kung may mangyari siya dahil may kaaway ka? Diba? Nakita niyo ang style nila, mga kababayan, ang style ng mga DDS? Maninisi pa, mambibintang pa. No? Pabiktima, tapos mambibintang, maninisi. Sisisihin yung mga taong walang alam. Yung mga taong inosente sa ginagawa nilang mga kalokohan. Ang lakas ng apog, no? Maninisi, kinukondisyon na niya ang sarili niya at ang kanyang mga followers na kung may mangyari sa kanya, si PBBM sisisihin. Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Not unless meron kang ibang understanding doon. Pero maling-mali yun. Bakit mo sisisihin ang Pangulo sa pinagagagawa mo? Tapos kung mategi daw siya, yung kaluluwa daw niya babalik, no? Ibinalik daw siya sa lupa. Yun po yung pagkakaunawa ko. At hindi daw po niya papatahimikin yung mga nasa Malacanang. Hindi daw po papatahimikin ang kaluluwa niya. Binalik daw siya sa lupa, babalik daw siya sa lupa. Yun po yung pagkakaunawa ko. Aba, parang si Kibuloy na rin pala ang takbo ng utak ng mga ito. Kakaiba, no? Parang, ewan ko kung anong tawag dyan. Delusional, nag-hallucination. Kaya sabi ko, nasa katinoan pa ba yung mga sinasabi nila? Babalik ang kaluluwa. Tapos, pati yung mga kongresista, yung sinabi niya, napaka-violente. Minumuestra pa niya na nanununtok siya. Susuntokin niya. Kinuwento niya, diba, kung anong gagawin niya. Tama ba yun? Para sa akin, pagbabantayan, mga kababayan. Tapos, dinamay pa si Jesus Christ. Nabanggit niya si Jesus Christ. No? Kakaiba talaga tong mga to. Babalik ang kaluluwa, hindi papatahimikin ang kaluluwa niya. Inisa-isa niya yung mga pangalan na hindi niya papatahimikin. Inisa-isa din niya yung pangalan na jojombagin niya. Yung mga kongresista. Tama ba yan, mga kababayan? Matino pa ba yan? Nagiging violente, nagiging basta sa pananalita. Kaya kung hindi natin susuplahin ang mga pinagsasabi ng mga ito, yung naratibo nila ang sasakyan at paniniwalaan ng taong bayan. Kaya po sinasagot ko ang kanilang mga sinasabi dito po sa ating video. Uulitin ko, hindi kayo kakampihan ng mga kakamping, hindi kami sasama sa inyo at wala kayong karapatan na hanapin at piliting magsalita sa Atty. Leni Robredo dahil kayo ang nambastos at nagkalat ng kasinungalingan para sirain sa Atty. Leni Robredo. Wala kayong karapatan at ang kapal ng mukha nyo kung yan ay ipipilit nyo. So kung nakikita nyo na may mga kakamping at mga dilawan na kumakampi, sumusuporta sa maayos na pamamahala at maayos na polisiya ng gobyerno at ng Pangulo, wala kaming magagawa kung masasaktan kayo.
Masaktan kayo hanggat gusto nyo. Dahil kami ay hinding-hindi sasama sa mga ginagawa nyo at pinaglalaban nyo dahil ang pinaglalaban nyo ay mali. Mga sinusuportahan nyo, puro may sabit, may mga bagahe at problematic at may mga ginawang kasalanan sa bansa na dapat nilang panugutan sa batas. Yun lamang mga kababayan, sana po ay makapag-komento kayo at makapagbigay kayo ng inyong opinion patungkol sa mga sinabi niya at naging reaction ko. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.